Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito na, pamangkin ni Zaldi ko na si Claudine ko, binash dahil sa flood control. Kasi ang pamilya ni Claudine ko ay pagmamay-ari ang SunWest Incorporated, pang-7 or pang-8 sa mga flood control project contractor. Tapos, tinawag pa itong si Claudine ko ng prinsesa ng flood control. Bakit ba? Sino ba itong si Claudine ko? Si Claudine ko ay mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pangalan ng singer at social media personality na si Claudine ko dahil sa lavish travel at lifestyle niya habang nagpapatuloy ang investigasyon sa maanomalyang flood control project kung saan di umano'y sangkot ang kanyang pamilya. Trending sa social media si Claudine nang malaman ng publiko na anak siya ni dating Ako Bicol Party List na si Representative Christopher Ko at pamangkin ni ngayon Ako'y Bicol Party List Representative Zaldi Ko. Oo. Nasaan na ba si Zaldi Ko? Nagtatago na ba? Nako. Ayon sa mga ulat, si Christopher ang co-founder umano ng High Tone Construction and Development Corporation, habang si Zaldi Ko naman ang may kaugnayan umano sa SunWest Group of Companies na parehong kasama sa listahan sa top 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya uminit ang mata ng publiko kay Claudine ko. Sino ba yung Claudine na yan? O eto pala ang pagmumukha ni Claudine ha, para makita ninyo. At binalikan ng mga netizen ba ang video ni Claudine ko. Yan si Claudine ha. Yan daw ang tinatawag prinsesa ng flood control. Oy, prinsesa pala ito ng flood control. Kayo talaga kung ano-ano ang mga naisip ng mga netizen. Kasi kabibig, isipin mo, napakayaman pala nila, hindi natin alam, galing sa pera ng taong bayan yan. Galing sa flood control projects na posibleng yung iba ghost projects na agad-agad ay pumasok sa kanilang mga bulsa. Pera ng taong bayan yan. Tapos confident silang mag-post po sa social media kung gaano karangya ang buhay nila. Hindi sila nahihiya sa karangyaan ng buhay nila. Maraming taong gutom, maraming mga empleyado na walang magawa kundi magtrabaho, kulang pa ang sahod, kinakatasan pa ng tax, tapos mapupunta lang sa mga taong katulad nito na walang ambag sa Pilipinas. Naku, grabe talaga ang komento ng mga netizen. Hindi mo talaga makokontrol, lalo na't pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Ko. Tingnan natin kabibig ha, itong video ni Claudine ko na sobrang rangya pala ang buhay nila na meron silang personal private plane. Oo. Sarap ng buhay ni Claudine ko, pamangkin ni Zaldi ko at ng kanyang pamilya. They're living the good life. Tingnan nyo at ginawa nilang ordinaryong taxi ang private plane. The plane is owned by High Tone, isa sa pinangalan ng 15 contractors sa maanomalyang flood control projects. Ito na. Yung chubby sister na kasama is also a congresswoman, si Natasha Ko, ng BHW party list. O di ba? One happy family sila sa masasamang nagwawaldas ng nakaw ng yaman. Grabe naman kayo magpaghusga sa mga ko. Hindi pa nga napatunayan. Kayo ha, ingat-ingat kayo sa paghusga-husga. Eto kabibig. Ito yung maranyang buhay nila kabibig kung saan ang saya nila, no? Ang dami ng pera ba? Kung totoo man ang sinasabi na ito yung mga pamilya ni Claudine ko, ay grabe yung buhay. Saka ito mga kabibig ha. Noon tayo. Ay, hindi pala ako nangyari. Page not found man like ini. Ano nangyari page na? Ito na. Ito pala. Ayan. Diyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita sa inyo guys kung paano nag-refuel yung plane. Ayan. Diyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita guys. Ganyan pala. Grabe naman ang tulog neto. As in, pa left and right. Buti na lang di mo na ano yung katabi mo. Kasi mo na yung mask mo. Pakita mo naman yung face mo. Dali ka na ba eh. Pakita mo naman yun. Hala, naliwala. Joke lang. Grabe, mura-mura ka pa.
This is our current situation. Wow. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plain na to kesa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables. Mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And meron pang seats sa likod. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon Iberico na nasa ref sa Manila. May table din here. Tapos dun yung captain and mekaniko. So, andito na aking family. Say hi. Wala si Beach. Ang yaman nila kabibi. Ganun pala sila kayaman. Ganun kayaman sina Claudine ko. Hindi mo naisip na mayaman sila, no? Well, baka ano talaga sila, diba? Baka tawag dito, pinanganak silang mayaman. Ay, meron akong nakitang video, ha. Ito, palaban na babae. May i-share siya tungkol sa mga anak ng politiko. Oo. Manood tayo sa kung ano ay share niya, ha. Talagang super palabang babae ito. Proud na proud sa babaeng ito. Super, talaga, palaban. I mean, kinig tayo, ha. Ito. I came from a very privileged. Okay, go. Hot topic right now are the children of corrupt government officials. And I remember I had a classmate. I came from a very privileged private school in the Philippines. And so he went up to me, and I was a scholar at the time, 50%. And he was like, "Hey, Rusia, I heard you're a 50% scholar. So does that mean I own like 50% of you?" And in my head, I'm like, my parents are honest taxpayers. Your dad, hypothetically, was a government official. Does that mean I own 100% of you? Like, hello? And that's when people are like, "Oh my God, I can't believe they're acting like this." They've been conditioned to have an astronomical sense of entitlement. And it goes back to just their upbringing and how they're educated, because a lot of these kids end up going to college abroad. So they're never going to take an EDSA revolution class. They're never going to, study the political dynamics in the Philippines or patronage politics. And even if that was the case, they're not taking the majors in order to understand how detrimental their families have been to the Philippines and the Philippines development as a whole. Obviously, this is a case-to-case basis, but this is just a pattern I've observed. Obviously, there are some children of political officials who study in the Philippines and still don't care. And I remember when I was talking to this kid once, he was like, "Yeah, like, I'm going to take business in the US and then I'm going to come back here. And like, by the time I'm 40, I'll be a senator because I'm the heir." The heir? What are we? A feudalistic society? Do we have a king? Do we have a queen? Like, hello? Anyway, just some food for thought. Hypothetical. Food for thought, by the way. Hypothetical. Buti pa yung babaeng to. Alam niya ang mga sinasabi niya. Alam niya kung ano ang tama at mali. 'Di ba mga kabibig? So yon, parang grabe yung si prinsesa ng buong Pilipinas. Sino ba ito? Si Claudine ko. Meron ako share na video sa inyo, ha. Parang nakakawindang kung ganin, kung totoo man ito, no? Parang wow, kayo na. Pagmamayari nyo na lahat. Diba? From Robin Sweet Showbiz, manood tayo kabibig. Claudine ko na tinawag na prinsesa ng buong Pilipinas. Napalitan ng pagkadismaya ang paghanga sa 25-year-old singer at lifestyle vlogger na si Claudine ko nang malaman ng publiko na kamag-anak siya ni na former Ako Bicol Party List Representative Christopher Ko at Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico. Si Claudine ay anak ni Christopher Ko, ang co-founder ng Hightone Construction and Development Corporation. Tiyuhin naman niya si Congressman Zaldico, ang Chief Executive Officer ng SunWest Group of Companies at dating chairperson ng House Committee on Appropriations. Tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya, kabilang ang Hightone Construction and Development Corporation at SunWest Incorporation
sa top 15 construction companies sa listahan na inilabas ni BBM. Nasilip tuloy ng mga netizens ang mga pinagyayabang ni Claudine Ko, mga mamahaling kasuotan. Kaya nitong meme 54,000 mahigit. Chanel, rubber rain boots, 158,000 mahigit. At ang kanyang small Kelly bag na 409,000 mahigit. Chanel t-shirt, mahigit 247,000. So Claudine Ko, Instagram princess, decided to hit the big red deactivate button Deactivate na on siya. her Instagram. And why? Because apparently, the internet is not the safe velvet playground of influencers it used to be. No more filtered sunsets and your handbags. When your family name is trending beside the phrase greatest corruption scandal in Philippine history. Imagine the shame. You've created the perfect fit. Chanel on Tuesdays, Ballyvillas on Thursdays, Hermes for the weekend. Hashtags boss babe, hashtag blessed, hashtag family goals. Then boom, Tama. people suddenly connect the dots. Those bags, daddy's taxpayer pesos. That villa, courtesy of overpriced government projects. Agoy. That lifestyle, funded by the slow bleeding of a nation. Correct. It's like finding out the emperor has no clothes, except in this case, the emperor's daughter had too many clothes, all designer, all ironically stitched together by underpaid workers. Correct. And all now symbolic of public money allegedly siphoned off by the very same political dynasty that raised her. Correct. The activation itself is poetic. Claudine's Instagram was not just a page. It was an altar, a shrine to consumption. Gucci loafers carefully placed on marble floors, candid selfies in front of yachts, captions like hustle hard, as if her grind consisted of anything more strenuous than choosing between Carter and Bulgari bracelets. But then the So yun mga kabibig, parang binash talaga si Claudine Ko ngayon, ang pamangkin ni Zaldico, na talagang, I think hindi lang si Claudine, marami ng mga anak ng mga politiko, lalo na ngayon, lalo na yung mga merong mga contractor ng flood control projects, kasama nung 15 na mga contractor ng flood control, hinanap ng mga ng mga tao kung sino yung mga anak nila. Grabe binash. Yung iba nag-deactivate na ng mga social media accounts na kasi hindi na kaya yung komento ng mga netizen. Kayo kabibig, dapat bang madamay itong mga pamangkin, mga anak, ng mga contractors? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.